i-reset guys. So dito meron tayong hahanapin na reset. Kailangan natin siyang i-reset para ma-change natin yung ano niya guys, yung laman niya. Kasi nung nag-operate yung seller, nag-operate siya para makita natin yung laman ng phone. So yun yung ginawa niya. So ngayon needed natin na i-reset yung phone. So needed natin siya i-reset. So ang kailangan natin is reset all settings or erase content and settings. So gagawin natin guys is reset all settings. So ito yung gagawin natin guys, erase all content and settings. So click natin yan, tapos huwag tayong matakot kung makakabasa tayo nito kasi ito yung i-erase niya yung laman ng atin pong phone. So click natin ang erase. Yan. So are you sure you want to continue? Huwag tayong matakot dahil ito yung pamamaraan ng reformat. Yan. So hintayin natin siya guys na matapos. Actually natapos ko na itong isa. And yan, kapag na-reset natin guys, tayo ang gagawa ng passcode. So mas maganda yung ma-reset natin siya para makapagawa tayo ng passcode. Yan. So hintayin natin siya guys. Yan. So I guess yan. So hintayin natin siya. Hintayin natin siya guys. So still loading. Yan, still loading guys. So actually wala pang laman yung phone natin. And ang capacity na ating phone is 16 GB. So kahit 16 GB lang yan, pwede na nating ma-download ang ating app na Facebook or Messenger, and also yung TikTok. Pero hindi natin kayang i-download lahat ng apps na gusto natin kasi limited lang yung 16 GB. So kung ano yung pinaka-importante, yun na lang yung i-download natin. Pero hindi pa natin ma-download kung wala tayong Apple ID. So yun yung gagawin natin ngayon guys, kasi hindi natin automatic magagamit yung phone kapag hindi natin in-erase yung content. So kailangan nating i-erase yung content kasi baka nag-login si seller tapos nilag out lang niya, at saka hindi na natin hindi na madidetect ng phone. Isa lang kasi yung Apple ID na dinidetect ng phone. So kung hindi natin siya i-reset, hindi tayo makakagawa ng new Apple ID. So yun yung magiging problema. So yan, nire-reset ko po para po mag-guide kayo. So let's wait po tayo na matapos na. And kapag matapos na natin to, madali na lang tayong makakagawa ng Apple ID. Yan. So yung katabi niyang block, tapos ko na yan na-reset. But I'm trying to show you how to reset para mag-guide kayo kung nakabili din kayo sa seller na nabilihan ko. Yan. So it takes time to reset. So hintay tayo. Ha? Inay kayo yung tingog yung malusugan. Yan, so tapos na guys. So natapos na. Yan, so ito na yung magiging kalalabasan niya guys kung atin pong nireset ang phone. So gagawin lang natin guys is click lang natin itong home screen. Yan. And piliin po natin itong English. So ang language natin pipiliin is English
Tapos dito guys, hanap tayo ng country. So hanapin natin yung country natin guys. Example, nandito tayo sa Philippines. Dito naman talaga tayo sa Philippines. So hanapin natin ang Philippines. Yan. So malapit na. Okay, so nakita ko na ang Philippines. Yan, click natin ang Philippines. Tapos, meron tayong makikita itong set up manually. Click lang natin yan guys. Yan. Tapos, click natin continue. Keyboards, English, emoji. Okay, click natin din. Next. Tapos, dito guys, connect muna tayo ng wifi para mas mapadali ang ating pag-process ng Apple ID. Yan. So, kung ano yung wifi ninyo guys, connect nyo lang siya. So, I'm connecting it to our Wi-Fi. So, sana smooth yung process. Yan. So, okay, it's connecting. Ngayon, ito yung exciting part kasi makakagawa na tayo in just a few minutes ng ating Apple ID. Yan. So, okay. Data privacy, click natin ng continue. Touch ID, actually ibibigay ko tong phone kaya hindi muna ako gagawa ng touch ID. So set up touch ID later. Yan. So meron ditong questions, are you sure na hindi pa tayo gagawa ng touch ID? So yes, so don't use muna tayo ng touch ID. Yan, pero create tayo ng passcode. So, as you can see, ito guys, natapos ko na siyang gawa ng Apple ID. At saka meron na siyang passcode din. So, ito, dito, gagawa muna tayo ng passcode. Yan. So, huwag kalimutan yung passcode para di mahirapan maka-open ang phone. Yan. So, ngayon, meron ditong question. Restore iCloud, restore iTunes, move data from Android, or don't transfer apps and data. So, ang pipiliin ko is don't transfer kasi nireset kasi natin, diba? So, don't transfer tayo. Tapos, dito, dapat daw tayo mag-login using our Apple ID. So, click ko itong forgot password or don't have an Apple ID. Yan. Yan. Okay, tapos, pipiliin naman natin ang create a free Apple ID. Yan. So, click natin yung create a free Apple ID. Tapos, hintayin natin na merong mag-pop up. Kasi meron yung pop up later na create na tayo ng ating Apple ID. Yan. So, yan na. Lumabas na guys. So, dito, first question is date of birth. So, lagay natin yung example lang. Ito yung birthday mo. So, ito yung ilalagay mo. So, this is just an example. So, sabihin natin June, tapos 20. Yan. Click natin next. And, yan. Lagay natin dito. So, example names lang to. Para meron tayong masulat. Yan. Ngayon, use your current email address or get a free iCloud email address. So, ito yung pipili natin, ang get a free iCloud email address. Yan. Tapos dito, tayo yung gagawa ng ating iCloud email. So, sabihin natin carm.maga. Yan. Tapos, click natin next. Yan. Email address taken. So, palitan natin carmi.maga. Yan. So, yan. Create. Meron tayong magpa-pop up na create carmi.maga at iCloud. So, create email address yung click natin. Yan. Tapos, gawa tayo ng password.
Yan, click natin next pagkatapos makagawa ng password. Okay. Tapos dito, need natin na ilagay ang ating phone number. So, lagay ko muna ang aking ibang number. Yung hindi mo masyadong ginagamit na number, yun yung ilalagay muna natin. Or yung phone number mo. So, this is just for vlog. Kaya yan mo nang iti-type mo. Okay. Tapos, yung phone number na nilagay mo, magbibigay yun ng code. So, let's check muna kung ano yung code. Sandali lang ga. Okay guys, so lalagay na natin ang passcode. Yan. Tapos, hintayin natin na matapos siya. So, dito guys, kanina, kapag i-click po natin ang terms and conditions, automatic bumabalik tayo sa umpisa. So, ngayon, try natin kung hindi na ba siya babalik sa umpisa. So, click lang natin ang agree. Yan. So, this time, let's wait kung anong mangyayari after that. Kasi kanina, kapag click natin yung agree, hindi siya nagpo-proceed. Instead, bumabalik siya sa first na step para gumawa ng Apple ID. Or, meron siyang pop-up na we cannot create yet the iCloud account that we are creating. So, hintayin muna natin siya. And, let's check. Let's check kung matatapos na. Yan. So, while hinihintay natin yan, open muna natin itong natapos ko nang erase yung ano niya, content at nireset natin. So, meron ako nagawang passcode dito kaya gamitin ko muna. Yan. So, meron akong mali. Yan. So, ito na guys. Ito na yung tapos ko nang na-install. Kung makikita ninyo, meron na akong nagawa dito iCloud account. Yan. So, meron na tayong nagawang iCloud account. Ngayon, ito naman ang ating gagawa ng iCloud, diba? So, tapos na natin siyang na-set. So, let's check kung matagumpay ba nating nagawa ang ating iCloud account. Yan. Tapos dito, share with Apple. Don't share lang ako dito guys ha. Tsaka ayaw ko din i-share yung app analytics ko. So, don't share ako dito. Dito, choose ako kung ano yung gusto ko. Standard or zoom. Mas malaki yung zoom. So, dito na ako sa standard and click next. Yan. Meron na sinabing welcome to iPhone. So, click natin ang get started. Okay. So, ngayon, check natin guys kung matagumpay ba nating nagawa ang ating iCloud account. Yan. So, click natin WLAN and cellular. So, dito guys, matagumpay na nating nagawa ang ating iCloud account. So, that's it guys. So, sige, try natin na mag-download ng app. Yan. So, click natin yan. And, para maka-download tayo ng app, gamitin natin ang ating iCloud account. So, example, hanap tayo ng Facebook kasi wala pang Facebook kasi sa atin pong phone kasi nireset natin. So, yan. Hanap tayo ng Facebook. Tapos, yan. Ito na yung Facebook. So, click natin ang get para ma-install. Tapos, need natin mag-sign in sa ating Apple ID. Dito na, click lang natin ang existing kasi meron na tayong nagawang Apple ID. Dito, meron sasabihin na Apple ID and password. So, yan. Type ko muna guys ha. Okay guys. So, ito na. Tapos ko nang na-type ang ating iCloud account. So, click lang natin okay. And, yan. Verification failed. So, mali daw yung password. So, try again tayo guys. Yan.
So, dito guys, tama na yung password na na-type natin. But, meron siyang sinabi, this Apple ID has not been used in the iTunes Store. So, ang gagawin natin, review natin guys. Click lang natin yung review. At saka, kailangan natin siyang i-turn on para hindi na tayo masyadong tinatanong ng phone na mag-login paulit ng paulit. Yan. Para ma-detect na yung ating pong Apple ID. So, ito guys, turn on natin ang agree to terms and conditions. Yan. Tapos, click natin itong next. Yan. Ngayon guys, dapat talaga nating piliin ang none. Wala tayong babayaran. So, be sure na na-click po natin to guys para wala tayong mababayaran. Kung meron man tayong Paymaya, Gcash, or anything na meron tayong app na nagko-contain ng money. So, always remember to check none. Tapos dito, kailangan natin ng street address mo. So, click lang natin ito. Tapos, type natin yung address. So, example, nakatira tayo sa Dama de Noche. Yan. So, example lang to guys. Kung nakatira kayo sa Dama de Noche, tapos yung postal code ninyo, so dito sa Mindanao, 9,000 yung code. Yan. Tapos, halimbawa, nandito tayo sa Cagayan de Oro City. Yan. So, type lang natin Cagayan de Oro. Tapos, county. So, sabihin natin yung Cagayan de Oro, diba, nandito siya sa Misamis Oriental. So, yun yung pipiliin mo dapat. Done. Tapos, phone number. So, ito mo ng for vlogs. Yan. Ito mo na yung itatype ko na number. Yan. Tapos, click natin done. Ngayon, click natin ang next. Kailangan natin itong i-set up guys para makapag-download tayo ng apps. So, Apple ID completed. Yan. So, Apple ID completed. Okay. So, click natin itong get. Tapos, wait natin na ma-download na siya. So, click natin install. Yan. So, this is the thing. So, mag-a-ask siya ng password. So, type natin yung password na ginawa natin temporarily. Yan. Nakasign na. Okay. Click natin ang yan. So, yan. So, dito, sabihin natin require after 15 minutes. So, magre-require ulit ng password after 15 minutes. So, while hindi pa tayo umaabot ng 15 minutes, hanap muna tayo ng ibang app na ating ida-download like Messenger. Yan. So, dahil sinabi natin na require after 15 minutes, so hindi na tayo i-require na type ng password ulit. So, automatic na lang siya na mag-i-install. Yan. Tapos, save passwords for free items. Yan. Click natin yung yes. Yan. So, ito guys, ibig sabihin, nag-download na siya. Yan. So, hanap pa tayo ng ibang app like TikTok. So, download natin si TikTok. Yan. Get lang natin siya. Install. Install. Yan. Tapos, lastly, hanap tayo ng YouTube. Kasi, yun yung mga apps na palagi natin ginagamit. Yan. Get. And install. Okay. So, yan guys. Cut off muna natin guys kasi nahihirapan na yung kamay ko guys. So, I'll be right back after matapos ma-download.
Alright guys, so ito na guys. So tapos na siyang na-download. So I guess ito na, click natin, try natin i-click yan. So yun na guys, so na-download na talaga siya. Need mo na lang mag-login. Yan. Tapos ano pa, TikTok. Yan. So, create ka na lang ng account mo sa TikTok and sa YouTube. Create ka na lang din ng account mo sa YouTube. Yan. So, I guess that's all guys. So, yun lang. Nakagawa na tayo ng ating Apple ID and we were able to download the app. So, that's it. See you in my next vlog. Bye!